Hello. So, bali ituturo natin sa video na to paano nyo i-configure yung email sending ng report. Pwedeng automatically, pwedeng manual, na i-click nyo yung send button. Okay. So, first, punta kayo dun sa installation folder ng Diamond POS. So, madalas nasa Drive C siya. Drive C, Diamond POS. B15 yung naka-install sa akin. Tapos may makikita kayong email report folder. Ito siya. Ayan, may makikita kayong dalawang file. So, doon muna tayo sa manual. So, kapag manual yung gagamitin nyo, create kayo ng shortcut. Sa manual, right-click, send to desktop shortcut. Para doon nyo na lang siya ipipindutin. So, ang una nyong gagawin, iset up nyo yung configuration. So, click nyo yung config file.ini. May lalabas na ganyan. Lagay nyo yung company name, path, tas yung time ng sending. Kapag ka manual, syempre hindi automatic. So mamaya natin discuss to. Sa manual muna tayo. So lagay ko yung path. Paano nyo makukuha yung path ng database? Punta kayo dun sa installation folder. Dun sa Drive C, Diamond POS, tas database. Ito yung path niya, nasa taas. So pag click nyo to, makikita nyo yan. Ito yung pinaka-path niya. Ito yung kukunin natin. Okay? So paano nyo siya makuha? Click nyo yung backslash. Tapos tong MDB. And then, highlight nyo siya. Copy. Or, pwede nyo i-copy na lang yan. Make sure nyo na parehas yung path. So, pagka ginanyan nyo siya, dapat parehas siya dito sa nakasulat. So, ayan. Paste ko. Ayan. Lagay ko yung company. Kunyari, sample na yan. Save ko na lang. So, once ma-configure nyo yung once ma-configure nyo na yung config, pwede na kayo sa email config. Sa email config naman, dito nyo ilalagay kung kaninong email magsisend. Hanggang dalawang email lang po ang pwede ha. Email 1, kunyari sa email ko. Email 2, sa email ng asawa ko, ganun. Dalawang email lang. Email 2 po, kung ano ilalagay nyo dito, dapat parehas dito. So, sample tayo. Kunyari dito sa send ko sa jeromeilunio@gmail.com. Tapos dito sa isa, sa wife ko, Geraldine Kadayday @gmail.com. Okay. Pwede naman parehas lang yan kung wala. Lagay nyo lang lahat, Jerome. Yung first email nyo, yan tatlo. Walang problema. Tapos the rest, wala na kayong babaguhin dyan. Naka-configure na yan. So, save nyo na lang. Tapos, once na-configure nyo yan dalawa, good to go na yung manual. So, pag-click nyo ng manual, may lalabas na ganito. Pili lang kayo ng date na gusto nyo i-send. Tapos click generate and send. So sample ako. Generate and send. Ayan. Tapos may lalabas sa kanya na email send. Ibig sabihin nun, nakapag-send na siya ng report. Wait natin. Oh, email send. Tapos na, ganun. Yun yung manual sending. Ikipipindutin lang nila yung generate and send. Pipindutin lang ng stop nyo or ng cashier nyo. Tapos magsisend na sa email nyo. Yung next naman is yung automatic. Yung automatic siya magsiset dun sa time na isiset natin. So una, iset muna natin yung time. Kunyari, magsisend siya every 6 p.m. Kunyari, 6 p.m. ang sara nyo. Balik ako sa config file. Yung time, palitan nyo siya. Dapat yung format, kaparehas ng format nyo dito sa baba. So, iset ko 06, 6 p.m. Tignan nyo yung format dito. Nakalagay big letter. Pero yung format dito sa baba is small. So, dapat i-copy natin siya. Maliit lang din yung PM. So, once ma-set nyo siya, etong automatic, right-click nyo siya, run as administrator. Tapos may makikita kayo dito sa baba. Ito siya, sales sending. Double-click nyo lang yan. Tapos type nyo admin. And then, dito sa auto-start, click nyo yung enable auto-start. Para every time mag-shutdown, bubukas yung computer nyo, mag-auto run na siya. Hindi na kailangan buksan pa. So, once magawa nyo yan, magawa nyo tong enable auto start, automatic na yan. Magsisend siya every time doon sa time na sinet natin. Antayin nyo na lang. Okay? So, kapag hindi nag-send, baka mamaya may mali kayo sa format, may mali kayo dun sa path. Okay? Makikita naman siya dito sa logs. Nandito yung logs natin. Ayan. So, nandito yung mga reason ba't hindi siya mag-send. Baka mamaya walang internet. Ganun. Ayan. Today, yung logs ko kanina. Email, Excel file created, email sent. Okay. So, yun lang po. Thank you.